Ito hong tila hamon po ni Senador Rodante Marcoleta po mga kapida. Dito ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po Okay? Doon po sa kanya hong video statement kung saan po mga kapida, sinabi po ni Romualdez, okay, na wala ho siyang kinalaman po sa korupsyon na nangyari ho sa flood control at saka dito ho sa pambansang budget po mga kapida. Sinabi kasi ni Romualdez po na ang corruption daw ay hindi ho kayang gawin yan ng mag-isa po mga kabida. At katunayan po, idinawit po niya mga kabida ito hong dalawang mga personalidad si Senator Chis Escudero during that time, okay, nung 19th Congress po ay Senate President po mga kabida, at ito hong si Zaldico na chairman po ng Committee on Appropriations po dyan po sa House of Representatives. At kabila ho sa kanyang idinawit po mga kabida sa corruption, ito hong executive branch po mga kabida. Alright? Now, sa privilege speech po ni Senador Rodante Marcoleta mga kabida, yung kanyang interpretasyon po doon ho sa video statement po ni Romualdez, tila inamin po niya, nakabilang po siya doon ho sa sistema, doon ho sa issue na yon mga kabida po. Okay? At parang ginawa ho niyang bargaining chip po yung katotohanan po mga kabida, malinaw po dun ho sa kanyang video statement na marami daw siyang alam patungkol ho sa kasalukuyang administrasyon at maging sa previous administration. Alright? At meron pa po siyang sinabi doon makabida na hindi na raw siya mananahimik. Okay? Kung aalis man po siya makabida, hindi ho siya aalis na mag-isa. Ang interpretation dyan, makabida, kung babagsak man po ito hong si Romualdez, hindi ho niya papayagan na babagsak po siyang mag-isa, mga kabida po. Alright? Ganun din yung interpretasyon po ni Marcoleta, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna, ito hong post po ng News 5 po, mga kabida. Truth is not a bargaining chip. Ayan, ito yung kanilang headline, Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech ang mga pahayag ni 1st District Leyte Representative Martin Romualdez sa inilabas na video statement ng dating House Speaker noong April 21. Ito yung sinabi po ni Marcoleta po, mga kabida. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and past administrations. Sabi ni Marcoleta, Giit ng senador, hindi lamang ito pag-amin na bahagi ang kongresista sa kontrobersiya, kundi ng kanyang kahandaan na isama sa pagbagsak ang lahat ng may kaugnayan sa issue. If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Anya. Alright? Ang sinabi po ni Marcoleta, kung meron man po siyang nalalaman po, mga kabida, patungkol ho sa mga kabulastugan, ng mga taong sangkot dito, sa kasalukuyang administrasyon man o sa previous administration, hindi ho dapat niyang itago ito, mga kabida. Dapat isiwalat niya ito, kasi it is not a matter of choice. It is a matter of his obligation and duty. Okay? Bakit gawin po niyang bargaining chip po ito, mga kabida? Diba? Alam kasi niya na mayroon pong nangyaring korupsyon. At itinuro po niya makabida si Senator Chis Escudero at saka si Zaldico, na may pakana makabida, lalong-lalo na po doon ho sa issue po ng pambansang budget po, mga kabida. Idinawit pa po niya yung executive branch. Okay? Na doon ho daw sa implementasyon, doon ho nangyayari po yung corruption po, mga kabida. Mismo yung kanyang sarili po, dinitouch po niya doon ho sa issue po ng corruption po, mga kabida. Sabay, okay? Sabi po mga kabida na meron po siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon at even in the past administration po, bakit ayaw ho niyang sabihin yun? Okay? Bakit po ginawa po niyang bargaining chip po, mga kabida, yung katotohanan po, Yun yung punto po ni Marcoleta, Kaya hinamon po niya indirectly, ito hong si Romualdez na sabi ka na totoo.
Okay? Ibunyag mo, ibulgar mo. Okay? Total, ngayon, nilaglag na po si Romualdez po, ng administrasyon. Katunayan po dyan, mga kabida, yung kaso ho, na kanyang kakaharapin po dyan po sa Sandigan Bayan, kasalukuyan po, iniimbestigan po siya ng ombudsman po ngayon, mga kabida. In fact, mismo si Ombudsman Boying Rimulya po ang nagsabi po, na meron daw mga 5 o 6 na mga kasong isasampa daw, laban ho dito kay Romualdez po, mga kabida, At meron po siyang timeline na binigay, May. Ngayong buwan daw ito, mga kabida. Okay, posibleng isasampa daw nila doon ho sa Sandigan Bayan po, At hindi po ito basta-bastang kaso po, mga kabida. Plunder, malversation, graft and corruption, meron pang, I don't know kung may bribery ba, mga kabida, po. Basta, 5 hanggang 6 na mga kasong isasampa daw, laban ho dito kay Romualdez. At hindi pa po kontento po itong Office of the Ombudsman, mga kabida. Freeze pa po, yung kanyang mga assets. Okay? Pati yung travel clearance po, na hiningi po ni Romualdez po, mga kabida, hindi po binigay. Dininay po, mga kabida. Kaya, ang ginawa po ng Office of the Ombudsman, para hindi lang po ito makalabas po ng bansa, mga kabida, humingi po sila ng HDO, doon ho sa Sandigan Bayan, mga kabida. At yun, naglabas po ang Sandigan Bayan ng HDO, okay, laban ho dito kay Romualdez. So, mananatili po siya dito sa Pilipinas, mga kabida.